Natimbog ng mga operatiba ang isang long-lost suspect at most wanted din para sa kasong rape sa Iloilo. Ang target, napagkalamang nagtatago raw sa isang barangay sa Angono, Rizal at nagtatrabaho bilang karpintero at volunteer sa barangay. March 2025, nakatanggap ng tip ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Detective Special Operations Unit o CIDG DSOU mula sa kanilang asset. Ang isa sa most wanted suspect na si Raymark Zamora alias Ray Ray, 11 taon na raw nagtatago para sa kasong rape na kinasangkutan umano noong 2014. Pinatuloy po tayo ngayon dito sa mismong tanggapan ng DSOU para masaksihan yung actual briefing bago nila isagawa yung pag-aresto sa subject po nitong service ng warrant of arrest. Napagkalaman ng operatiba na ang pamilya ng kinakasama ni Ray Ray ay may isang home base na repair shop, habang si Ray Ray sumasideline bilang karpintero. Ano po ba yung tip na natanggap ng tropa tungkol dito sa operation na ito? Yung tip na natanggap namin is yung kinakasama ng suspect natin, mayroong negosyong patahian ng mga repair shop ng sewing machine. Okay. So, nakano tayo ng validation, may nagpanggap na tropa natin na magpapaayos ng sewing machine. So, natutunan natin yung whereabouts ng suspect natin. Okay. Kaya naman kasama ang resibo, March 17, 2025, nagtungo ng Angono Rizal ang CIDG DSOU para hanapin ang nasabing repair shop. Hindi para magpagawa pero para maghain ng warrant of arrest. Pagdating sa lokasyon, isang pamilyar na mukha ang nakita nila sa daan. Lumitaw ang kinakasama ng suspect. Sa isang convenience store naman, nakipag-meet up ang sinasabing bayaw ni Ray Ray. Nag-inquire ng karpintero ang police asset. Nag-usap na po kami kahapon na pupunta po siya dito At dahil mukhang busy pa si Ray Ray at hindi sumagot sa tawag, hiningi ng operatiba ang phone number para makontakt. Magkakabukingan ng haba? Ilang oras ba ang nakalipas, hindi pa rin sumisipot si Ray Ray. Kaya gumawa ng plan B ang mga operatiba at lumapit sa barangay kung saan nakatira si Ray Ray. Dito napag-alaman na ang suspect para sa pangahalay umano sa isang menor de edad noong 2014. Volunteer tanod din pala sa barangay. Kasi yan, bago lang namin nakilala noong 2022. Naging volunteer siya, barangay health security namin. Sa pakikipagtulungan ng barangay, nag-abang ang mga operatiba sa sinasabing daanan ni Ray Ray pauwi sa kanilang bahay tuwing break time. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, binakura na ng mga operatiba ang isang lalaki. Anong aral mo? Pukalan dyan, pukalan dyan. Puka. Puka. Anong aral mo? Rape, may rape kang kaso. Puka. Hala, dumapa ka nga! Mga polis kami ha. Ewan ko, sir. Oo, huwag kang gagalaw. Ano rape po, sir? Raymark. Dito mo, Zamora. Zamora po, sir. Zamora po ako, sir. Sige, Zamora po ako, sir. Huwag kang uman. Naku, mukhang nakalimutan na yata ni Ray Ray ang kanyang apelyido. Sino po complainant po, sir? Hindi ang complainant ko, may warrant ko. Hindi, sino po complainant ko po? Hindi ko nga alam, warrant nga yun eh. Hello, kuya. Papuntahin mo dito si may warrant daw po ako. Ewan ko kung ano po warrant ko. Warrant kang rape, sexual assault sa Iloilo. 2016 pa. Wala na mawak kaso ganun, sir eh. At si Ray Ray denied to death. Puntayin mo yung ano mo, kapatid mo. Ano, Raymark Zamora Kaura ba? Wala po, Amora po. Birth certificate po Kaya po. nga, may ano lang yan, pero ikaw to. Hindi po ako yan. Kaya doon mo paliwanag sa korte. Opo. Complainant mo nagtuturo sa'yo May pinasang picture sa amin. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang bigla siyang umamin. Sino pa naging complainant mo ha? Iwaran kong Yung yan dati. Pero alam ko sir, wala na yun po sir eh. Akala mo lang wala, Ray Ray, pero meron! Matapos basakan ng kanyang karapatan, dinala si Ray Ray sa opisina ng CIDG DSOU sa Camp Crame. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Para sa kanya, ginawan lang daw siya ng kwento para masira siya sa kanyang dating nobya. Gumawa ng kwento ng tita ko para i-DN po ako doon sa jowa ko. Pinagtutulakan niya sa magulang niya. Sige, kakasuin mo yan. Kahit pamangkin ko yan. Nahanap ng resibo sa Quezon ang biktima na itinago namin sa pangalang Mirna. Kahit 11 taon na ang nakalipas, tandang-tanda pa rin niya ang masalimuot niyang nakaraan sa Iloilo. Kwento ni Mirna, gabi ng March 2014,
nang maiwan siya sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga pamangkin. 17 years old po ako, ma'am. Nung March 25 po, 2014. Laking gulat di umano ni Mirna nang sumulpot sa pinto ang suspect na si Raymark o mas kilalang Ray Ray. Bigla na lang daw pumasok si Ray Ray sa kanilang bahay at hinila siya sa mesa. Tapos po ay nagulat lang po ako, may humablot po sa akin sa pintuan po. Tapos bigla po ako pinahiga sa mesa po. Dito na raw tuluyang isinagawa ng suspect ang pang-aabuso sa kanya. Inubaran niya na po ako ng aking short po, ma'am, at saka yung pambaba ko po. Matapos halayin si Mirna, nagawa pa raw siyang takutin ni Ray Ray. Kung magsumbong daw po ako kay mama at kay papa ko po, papatayin niya daw po ako sa araw na yun. Hindi rin alam ni Mirna kung kanino siya hihingi ng tulong. Nagpunta po kasi yun, ma'am, sila mama at ni papa po sa fishing port po, ma'am. Kaya po kaming tatlo lang po magkakasama sa bahay. Pero hindi pa pala doon natapos ang kalbaryo ni Mirna. Kinabukasan, March 26, 2014, naiwan ulit si Mirna sa kanilang bahay at binalikan daw siya ni Ray Ray para muling halayin. Ulit-ulit po, ma'am. Maraming beses po. 2 gabi po yan, ma'am. Sunod-sunod po. Nakaba po yung dibdib ko, ma'am. Nababalisa po ako na hindi ko po maintindihan yung sarili ko. Makalipas ang 5 buwan, naglakas loob na si Mirna na magsabi sa kanyang mga magulang. Agad silang nagpunta ng Municipal Police Station ng Oton, Iloilo para magsampa ng reklamo. Si mama ko po yung sumagot at that time na po yun, ay parang na-trauma po ako sa mga pangyayari na yun na ginawa niya sa akin. Maaari niyo po bang ikwento kung ano po yung facts of the case? Ano ba nangyari dito sa kaso na ito, ma'am? Actually po sir, biktima natin kasama ng kanyang mga magulang, ng kanyang ina ay pumunta sa station noong August 5, 2024 na noong March 25 at March 26, 2014 habang nasa fishing port po ang kanyang magulang, pinuntahan ng suspect ang biktima at ni-rape po ito sa kanilang bahay. Ayon sa investigasyon at pagsusuri ng pulisya, lumalabas sa medico legal na positibong ginahasa si Mirna. Nakasaad dito na nagtamo siya ng sugat sa kanyang ari. Makalipas ang 2 taon, naibaba na rin sa wakas ang warrant of arrest laban kay Ray Ray para sa kasong rape by carnal knowledge at rape by sexual assault. Gumamit ng pwersa o intimitasyon. So may sapilitan. Opo, tapilitan ang ginawa. Walang consent yung victim natin. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, posible siyang makulong habang buhay. Para naman kay Mirna, naging matagal man ang paglapit niya sa hustisya, makatutulong daw ito sa inaasam niyang paglimot sa nakaraan. Sobrang saya ko po, ma'am, nung nalaman ko po na nahuli niyo na po siya, ma'am, at gustong-gusto ko po talaga yan ipakulong yung lalaking yan.